Ang mga teknik ng palad ng kanyang pamilya ay nakabatay sa kadalisayan at isang hindi matitinag na diwa. Mas mataas ang kanilang limitasyon sa pag-iipon ng enerhiya, ngunit ang kapalit nito ay mas mabagal ang kanilang pagsasanay kumpara sa iba pang mga sangay. Gayunpaman, ang likas na konstitusyon ni Se ay maaaring itama ang isyong ito at pahintulutan siyang lumago ng mas mabilis at mas makapangyarihan kaysa kaninuman sa kasaysayan ng pamilyang Lu. Dahil sa matinding pagkapagod, nagsimulang magreklamo si Jeshan tungkol sa kanyang katawan. Mahirap ito para sa kanya dahil kaunti na lang ang kanyang enerhiya. Kung mas bata lang siya, iba sana ang sitwasyon. Nakaupo siya sa labas ng bahay habang nakatingin sa isang banga na may dalang mahusay na alak. Sa simula, nilabanan niya ang tukso na inumin ito, kahit na makakatulong ito sa kanyang enerhiya. Hindi siya magpapadala sa regalo ng mga tulisan at mahuhulog sa kanilang patibong. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto niyang walang saysay ang kanyang pag-aalinlangan, dahil ang ahas ay nakatusok na sa patpat at iniihaw sa apoy, habang siya naman ay unti-unting humihigop ng alak. Napakaganda ng lasa nito, matagal na mula nang huli siyang makatikim ng ganito kasarap na alak. Kumagat siya sa karne ng ahas at naisip niyang napakasarap nito, napakalambot. Ang mga ganitong sandali ang nagpapaganda sa buhay. Sinusulit niya ang natitirang panahon niya, at naisip kung dapat ba siyang magbuhos ng isa pang baso ng alak bago matulog. Habang nakatingin siya sa buwan, may napansin siyang kakaiba. Parang ito'y natutunaw. Nabahala siya at patuloy na tumitig, hindi namamalayang natatapon na niya ang kanyang alak. Para bang may bahagi ng buwan na humihiwalay at lumalapit sa kanya, na lalong nagpagulo sa kanyang isipan. Dumaan sa kanya ang sinag ng liwanag, at habang nakatitig pa rin, inisip niya kung iyon ba'y isang uri ng kalooban, ang wengsa. Maliwanag ito at napakaganda, lasing lang ba siya kaya't siya'y namamalikmata? Ang kanyang mga mata ay tila nawalan ng sigla, parang patay. Tumakbo siya patungo sa liwanag, nais itong makita ng mas malapitan. Para siyang nawala sa sarili at hinabol ito hanggang sa natagpuan niya ang isang bagay na dati niya lamang naririnig sa mga alamat noong siya'y bata pa. May madilim na asol na balahibo, isang hayop na kumain ng mahigit 1,000 tao sa nakalipas na 12,000 taon. Sa sandaling iyon, abala ito sa pagkain ng isa pang biktima. Ang asong gubat na kumakain ng tao, may asul na mata. Ito ba ang kakaibang pinsan ng Bleed the White Dragon? Nang humarap ang lobo sa direksyon ng matandang lalaki, nagsimula itong maghanap sa paligid. Ngunit si Janine ay nakatago sa likod ng isang palumpong, halos hindi gumagalaw ni humihinga. Hindi siya makapaniwala na nasa harapan niya ang isang nilalang mula sa alamat. Ngunit sa harap ng ganitong sitwasyon, mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian, kunin si Sil at tumakas agad, o harapin ang halimaw anuman ang mangyari. Pinag-ibayo niya ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay. At agad nang naramdaman ng mabangis na asong gubat ang kanyang presensya. Binuka nito ang higanteng bunganga nito at sumugod para umatake, ngunit nakasara na ang kamao ng matanda at puno ng enerhiya. Ginamit niya ang unang estilo ng teknik ng palad, ngunit gamit ang nakasarang kamao. Anong klaseng baliw na teknik ng palad ang gumagamit ng kamao? Sa huling sentimetro bago magdikit ang kanilang mga katawan, binuksan niya ang kanyang kamay at nagawa niyang mahawakan ang panga ng asong gubat. Ngunit hindi ito ang pisikal niyang kamay, ito ay ang kanyang chi na may hugis ng isang kamay. Iyon ang tunay na teknik. Napaatras ang asong gubat sa kabila ng laki nitong 5 o 6 na beses kaysa sa matanda. Totoong malakas siya, hindi ba? Kahit na matagumpay niyang nagamit ang teknik, naramdaman niya ang sakit sa kanyang kamay, napakatigas ng ulo ng lobo. Isang mahirap na laban ang kakaharapin niya. Muli nang naghanda sa pag-atake ang lobo, hindi ito basta-bastang matatalo. Hindi man ito nasakta ng kanyang teknik, mas mahirap pala ang laban kaysa sa inaasahan niya. At mas lalong lumala ang sitwasyon, wala sa kanya ang kanyang sibat. Muling sumugod ang asong gubat, at wala pa ring ibang pagpipilian ang matanda. Kailangan niyang tapusin ito sa mismong sandaling iyon, kung hindi ay magiging walang saysay ang lahat. Sa isang mabilis na galaw, lumundag ang lobo, lumampas sa kanya, at lumapag sa likuran niya. Napagtanto ng matanda ang tunay na plano ng halimaw, tumatakbo ito diretso sa kanyang bahay. Biglang napuno ng takot si Janine nang maunawaan niyang naamoy na ng lobo ang kanyang apo na mahimbing na natutulog sa loob ng bahay.
Mabilis itong tumakbo patungo sa kanyang apo, kaya't dali-dali siyang sumunod. Hindi niya inasahan ang ganitong sitwasyon. Nang maabyutin niya ito, dumulas siya sa ilalim ng halimaw at sinipa ito sa tiyan ng may matinding lakas. Tumilapon ang asong gubat ng ilang metro sa ere bago bumagsak sa lupa. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang pumasok sa bahay at kunin ang kanyang sibat. Habang bumabangon ang lobo at muling naghahanda sa laban, tumayo na siya sa bubong ng bahay hawak ang kanyang sandata. Tinitigan niya ang mabangis na halimaw at nagtanong, "Paano mo nagawang tangkain na patayin ang aking apo?" Sa halip na sumugod, unti-unting tumalikod ang lobo at nagsimulang lumayo. Nagtaka ang matanda, bakit ito umaatres? Hindi yun lohikal. Ayon sa mga kwento, kapag pinili ng asong gubat ang isang biktima, hinding-hindi ito tumitigil hanggat hindi napapatay ang target nito. Napagtanto niya, hindi pa tapos ang laban. Ang halimaw ay nagtatago lamang, naghihintay ng tamang sandali upang biglang umatake at wakasan ang buhay nilang dalawa, siya at si Se. Sumapit ang umaga, at gising na ang matanda. Nakasakay sa kanyang likuran si Se habang iniiwan nila ang bahay. Mabigat ang loob niya, kung siya lang mag-isa, hindi siya tatakas mula sa halimaw. Napakabigat ng kanyang pakiramdam na kailangang lisanin ang isang ligtas na tahanang ngayon pa lang niya natagpuan. Ngunit hindi niya maaaring iwan si Se. Kahit isang saglit ay hindi niya maaaring iwan si Se upang labanan ang asong gubat. Napakadelikado ng lugar na iyon sa ngayon. Ang tanong ay, saan sila dapat pumunta pagkatapos nilang umalis? Habang pinag-iisipan ito, napagpasyahan din niyang dapat niyang balaan ang mga tulisan tungkol sa presensya ng halimaw. Kung hindi, malalagay rin sila sa panganib. Ang tamang gawin ay ipaalam sa kanila na mag-ingat bago siya umalis. Nang marating niya ang kuta ng mga tulisan, agad niyang napansin na wasak ang kanilang pader na yari sa kahoy. Nakapunta na roon ang halimaw. Pumasok siya sa siwang ng pader at napansin niyang napakatahimik ng paligid, masyadong tahimik. Malinaw na inatake na sila ng asong gubat bago pa siya makarating upang balaan sila. Sa di kalayuan, nakita niyang may isang taong nagtatakip ng mga bangkay. Lumapit sa kanya ang isang lalaking may pulang buhok at nagsabing alam niyang darating ang matanda kahit isang beses lang. Nagpakilala ito bilang Pungho, ang pinuno ng mga tulisang itim na talam ng bundok. Sinabi ni Janine na dumaan lang siya upang balaan sila tungkol sa halimaw, ngunit huli na siya. Napagtanto naman ni Pungho na alam din ng matanda ang tungkol sa halimaw. Nakakapagtaka na pumasok ang halimaw sa kanilang kampo hindi upang mangaso, kundi upang maghasik ng malagim na pagpatay. Ipinaliwanag ni Pungho na hindi ito isang ordinaryong hayop, isa itong demonyo. Alam ng matanda na bago pa man sila magantihan ng Wudang sect, ubos na silang lahat dahil sa asong gubat. Wala na siyang dahilan upang manatili pa roon, kaya't sinabing tapos na ang pakay niya at nagsimula ng umalis. Ngunit tinawag siya ni Pungho, binanggit ang kanyang pangalan, kaya't napahinto ang matanda at maingat na lumingon pabalik. Tinanong niya kung nakita na rin ng bandido ang wanted poster niya, na agad namang kinumpirma ni Pungho. Alam nilang siya ang nag-iisang nakaligtas mula sa pamilya Lu, pati na rin ang buong sitwasyon ng kanyang nakaraan. Sa kabila nito, nanatiling maingat ang matanda at tinanong kung bakit hindi siya isinusuko ni Pungho. Napakalaki ng patong sa kanyang ulo, at kung isusuko siya, maiiwasan pa nila ang sagupaan laban sa Wudang sect. Ngunit sumagot si Pungho, hindi tulad ng sinasabi sa wanted poster, hindi siya mukhang baliw o isang taong nilamon ng Aki anomaly. Malinaw na may itinatagong lihim ang alyansa. Bukod pa roon, ang batang sinasabi nilang dinukot ng matanda ay hindi kung sino lang, ito ay ang kanyang mahal na apo, na halatang inaalagaan niya ng lubos. Hindi nila balak ipagkanulo ang isang inosenteng matanda at kanyang apo kapalit ng magandang reputasyon sa harap ng alyansa. Nagulat ang matanda, hindi pala sila masamang tao tulad ng inaakala niya. Pagkatapos, yumuko ang dalawang tulisan sa kanya at nagmakaawang tulungan sila. Ngunit hindi laban sa Wudang sect, kundi laban sa asong gubat na may bughaw na mata. Naisip ng matanda na kung magtutulungan sila, maaaring mahuli nila ang asong gubat, at hindi na niya kakailanganing iwan ang kahanang pinaghirapan niyang ipunder. Tinanong ni Jeshan kung tumungo ang halimaw sa wasak na bahagi ng pader, at kinumpirma ito ng mga tulisan.
Sinabi nilang aayusin nila agad ang pader, ngunit pinigilan sila ng matanda. Sa halip, inutusan niya silang ihanda ang tubig, 3 sanga, at maraming bigkis ng dayami. Hindi na nagtanong si Pungho at agad na sumang-ayon. Gagawin nila ang lahat ng iniutos ng matanda. Ngunit may isa pang hiningi si Jeshan, isang pain. Nagpresenta si Pungho para sa papel na iyon, ngunit agad siyang tinanggihan ng matanda. Kailangan ng isang taong mukhang masarap at malaman sa paningin ng asong gubat. Isa lang ang malinaw na pagpipilian, ang kalbong lalaki na gumamit ng palako laban sa kanya noong nakaraang pag-atake. Tahimik na tinanggap ng lalaki ang desisyon at agad na nagtipon ng mga tauhan upang kolektahin ang mga materyales na kailangan nila. Alam nilang wala silang panahon para magpatumpik-tampak. Hindi maghihintay ang halimaw ng ilang araw bago muling umatake. Kailangan ng matapos ang paghahanda bago magbukang liwayway. Pagsapit ng gabi, walang ulap sa langit at bilog ang buwan. Hawak ang kanyang palakol, naghintay ang kalbong lalaki, unti-unting kinakabahan sa tahimik na paligid. Biglang lumitaw ang 2 makinang na mata mula sa kadiliman, papalapit ng napakabilis. Nariyan na ang asong gubat, nagkukubli sa isang palumpong habang nagmamasid. Bahagyang nauuto, sumigaw ang kalbo, hinihikayat ang halimaw na sumugod sa kanya. Mura at sigaw ang kanyang ginamit bilang pang-akit, sinasabing siya mismo ang kakain sa karne ng halimaw sa gabing iyon. Tila naunawaan ng asong gubat ang pang-aasar at agad itong sumugod, nakabuka ang malaking bunganga, handang lamunin siya ng buo. Ngunit sa huling saglit, mabilis na inihagis ng kalbo ang sarili sa gilid, dahilan upang sumable ang halimaw. Bumagsak ito sa lupa at mabilis na bumangon upang muling umatake, ngunit biglang bumigay ang lupa sa ilalim nito. Nahulog ito sa isang malalim na hukay. Napasigaw si Pungho, iniutos sa mga mamamana na barilin ang halimaw. Habang binabaril ito, naisip ni Pungho kung dapat ba nilang lagyan ng mga sibat ang ilalim ng hukay, ngunit ipinaliwanag ni Jianin na hindi ito oobra. Makakasakit ito ng bahagya sa asong gubat, ngunit hindi nito matitigpas ng tuluyan ang balat nito. Sa kabila nito, agad nagsimulang magpaputok ng mga palaso ang mga mamamana. Tumama ang kanilang mga pana sa balat ng halimaw, ngunit bahagya lamang itong nasugatan. Ayon sa paliwanag ng matanda, kung pupunuin nila ng tubig ang ilalim ng hukay, maaaring maipit ang mga paa ng halimaw sa loob ng ilang saglit, sapat na panahon para sa kanila upang magsagawa ng matinding pag-atake. Tila napagtanto rin ito ng halimaw, kaya't nagsimula itong magpumiglas at magpanik habang patuloy na bumabagsak sa hukay ang mga sibat mula sa itaas. Ginawa nila ang lahat upang masaktan ito ng husto bago ito makalabas. Ngunit kahit pasugatan ng halimaw, hindi yun sapat upang tuluyang mapuksa ito. At doon lumabas ang pinakamasamang pangyayari, nakakapit na ang asong gubat sa gilid ng hukay. Umaakyat ito, sigaw ni Pungho. Naubos na ang mga sandata natin. Sigaw ng isa sa mga tulisan. Umalis kayong lahat, sigaw ng isa pa. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. At nang tumingin sila pabalik, biglang lumundag ang matanda, tumalon sa ibabaw ng lahat, at sumisid pababa sa hukay. Ang kanyang sibat ay nagsimulang magliyab, at itinapat niya ito sa mukha ng asong gubat. Siya mismo ang tatapos sa buhay ng halimaw na iyon. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw sa loob ng hukay. Sumigaw si Pungho, iniutos sa mga tauhan na agad takpan ng hukay. Pero paano ang matanda? Iiwan ba natin siya roon? Gayunpaman, sumunod ang mga tauhan at agad nagdala ng mga troso upang tuluyang takpan ang hukay. Hindi nila maaaring hayaang magkaroon ng kahit isang siwang na maaaring paglabasan ng halimaw. Sa loob ng hukay, napagtanto ni Jesha na kahit hindi pa niya napatay ang halimaw, malubha na ang pinsalang tinamo nito. Sinubukan siyang sagpangin ng asong gubat habang nasa ibabaw pa rin siya nito. Ang labanan sa loob ng makitid na hukay ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Matindi ang sagupaan, ginamit ng halimaw ang matatalas nitong kuko, habang ipinantatanggol naman ng matanda ang kanyang sarili gamit ang sibat. Dahil sa matinding labanan sa loob ng hukay, nagsimulang yumanig ang mga troso sa paligid, parang sisabog anumang sandali.
Habang pinagmamasdan ang nagaganap, lalong kinabahan si Pungho. Maya-maya, huminto ang pagyanig. Tapos na ba? Tanong niya, halatang nag-aalala. Lumapit ang kalbong lalaki sa kanya, hindi rin tiyak ang nangyari. Nag-utos si Pungho na alisin ang mga troso upang makita nila ang loob ng hukay. Sumunod ang mga tauhan, ngunit napakadilim sa loob upang maaninag ang nangyari. Isang matapang na amoy ng dugo ang lumabas mula sa hukay. Sinimulan nilang suriin ang loob, at doon nila nakita ang matandang lalaking nakaluhod, balot ng dugo, at nakapatong ang sibat sa kanyang balikat. Natalo na ba siya? Bulong ng ilan sa mga tulisan. Sumigaw si Pungho, tinatawag ang matanda. Biglang nagsalita si Jianin, tapos na ba kayong manood dyan? Hilahin niyo na ako palabas ng hukay. Halos mamatay na ako sa pagod. Napatunayan nilang natalo niya ang asong gubat. Namangha ang mga tulisan sa kanyang tagumpay at nagsimulang magsaya at magdiwang. Napabuntong hininga si Pungho at napatawa, labis ang kanyang ginhawa. Muling nagsalita ang matanda, hilin niyo na ako palabas. Matagal na siyang hindi nakakaramdam ng ganoong klaseng sigla, parang bumalik siya sa kanyang kabataan. Naaalala niya ang unang beses na dumating siya sa Jiangho. Pagbalik sa kanyang bahay, napaisip siya kung gaano kasarap ang manatili sa sariling tahanan. Habang mahimbing na natutulog si Se, nagpapahinga siya, bahagyang nakakaramdam ng kirot sa kanyang balikat. Nasobrahan ba ako sa laban? Bulong niya sa sarili. Kahit matapos maligo, hindi pa rin nawala ang sakit. Kinuha niya ang isang maliit na berdeng orb at pinagmasdan ito. Ito ang panloob na ubod ng asong gubat. Alam niyang kung kakainin niya ito, makakakuha siya ng napakalaking dami ng chi. Ngunit lubhang mapanganib iyon. Maari siyang mamatay agad kung hindi ito kakayanin ng kanyang katawan. Pinag-isipan niyang mabuti ang maaaring mangyari. Alam niyang hindi siya dapat magsugal ng sariling buhay para lamang sa isang madaling paraan ng pagpapalakas. Ngayon, napagpasyahan niyang itabi muna ang ubod at gamitin lamang kung talagang kinakailangan. Nagising si Se at tinawag ang kanyang lolo. Mukha pa rin siyang antok, kaya tinanong siya ng matanda kung mahimbing ang kanyang tulog. Habang inaabot niya ang maliit na orb, sabik na kainin ito, agad itong inilayo ng matanda mula sa kanyang abot. Hindi ito pagkain, sabi niya. Bigla namang bumalik ang matinding sakit ng ulo ni Jianin. Agad siyang kumuha ng isang tableta mula sa kanyang kasuotan upang mapawi ang sakit at inilagay ito sa kanyang bibig. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ang matinding pagdurusa, nagsimula siyang gumalaw sa matinding kirot, at napuno ng kanyang sigaw ang buong bahay. Sa kanyang matinding paghihirap, nalaglag sa sahig ang ubod ng asol na aso malapit sa kanya. Ngunit hindi siya makagalaw upang kunin ito. Napansin ni Se ang maliit na orb at agad itong dinampot. Nakita ito ni Jeshan at agad siyang nagmakaawa. Se, huwag mong kainin yan. Napakapanganib niyan. Ngunit dahil sa tindi ng sakit na kanyang nararamdaman, unti-unti siyang nawalan ng malay. Wala na siyang nagawa upang pigilan ang bata sa pagkain ng ubod. Umupo si Se sa isang sulok, nakatalikod sa kanya. Nang siya ay muling magkamalay, hindi niya alam kung gaano siya katagal nawala ng ulirat. Naalala niya ang ubod ng halimaw at agad siyang tumayo, labis na nag-aalala. Nang lumingon siya kay Se, nakita niya itong nakangiti, at nagsabing masarap ito. Nanlaki ang mga mata ni Jeshan. Hindi, sigaw niya habang mabilis na lumapit sa bata. Agad niyang pinindot ang ilang mga punto sa likod ni Se upang isara ang kanyang mga landas ng chi. Naging mapula ang mukha ng bata, at ginamit ng matanda ang kanyang palad upang subukang kontrolin ang enerhiya sa katawan nito. Sa kabila ng kanyang takot, nagulat siya, hindi sumabog ang dantiya ni Se matapos kainin ang ubod. Posible bang napawi ng kanyang immortal na katawan ang lason ng ubod ng halimaw? Ngunit kung hindi niya ito ganap na maa-absorb, maaari siyang mamatay. Nagpatuloy ang dalawa sa kanilang posisyon habang ang enerhiya ay kumalat sa buong silid. Pinag-aralan ng matanda ang katawan ni Se at napansin niyang nabuksan ang kanyang fortress receptacle. Lahat ng lason mula sa ubod ng halimaw ay ganap na nawala at sumanib sa katawan ng bata, naglalabas ng dalisay na true chi. Maging ang kanyang regent receptacle ay nabuksan na rin na siyang nag-unlock sa kanyang middle dantian. Dahil dito, nagsimulang lumutang si Se, at biglang nag-activate ang kanyang kakayahang dumaan sa muling pagbabagong katawan. Isang batang halos bagong panganak pa lamang ay muling isinisilang.
Mula sa kanilang tahanan, sumabog ang ilang sinag ng berdeng liwanag. Napakaliwanag nito kaya't kinailangan pang takpan ng matanda ang kanyang mga mata gamit ang kamay. Kaya pala niyang i-absorb ang lahat ng true chi sa kanyang middle dantian. Nang bumaba si Se, bahagya siyang nagbago, naging maluwag ang kanyang buhok, at tumayo siya ng tahimik. Lumapit siya kay Jeshan, ngunit biglang nawala sa isang iglap. Napatulala ang matanda, napakabilis ng kanyang takbo. Habang kumikilos, nagsimula siyang magsalita tungkol sa isang liwanag, at sa hindi inaasahang paraan. Ginaya niya ang eksena mula sa Spider Pig ni Homer Simpson, tumakbo siya sa kisame at sa mga dingding, animoy walang bigat ang kanyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Jeshan, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kahit siya na buong buhay ay naglaan sa pagsasanay ng chi, hindi pa niya nabubuksan ang kakayahang muling baguhin ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang apong si Se ay nagawa na ito. Sa kabila ng kanyang pagkagulat, napangiti siya, at kanyang sinabi, na yan mismo ang inaasahan niya mula sa kanyang pambihirang apo.